magkakapatid. And growing up, I've been fishing for attention because ang feeling ko na parang hindi ako napapansin. Even though I try my best, I am excelling in school, honor student ako. Upang makuha ang pabor ng mga magulang, sinunod ni Angelo ang utos nila na maging swimming coach bilang paghahanda sa pagpapalago ng kanilang negosyo. Nagpapatakbo kasi ng isang swimming clinic ang kanyang ama. Every summer namin, hindi namin na-enjoy. Magte-training na kami ng swimming, tapos niyan, magtuturo pa kami. Pati pag-andar ng mga makina, tinuruan kami at a young age. Naglilinis na kami ng swimming pool. Nang tumungtong ng high school, napilitan siya na tumulong sa kanilang negosyo para makapagpatuloy sa kanyang pag-aaral. Ngunit na magkolehiyo dahil sa kahigpitan ng ama ay bumagsak si Angelo sa pang-akit ng mundo at napariwara. Since nag-work naman ako, pera ko to, kaya kong gawin yung dapat kong gawin. So, nangyari sa akin, nalis ako ng landas. Nag-start sa sigarilyo, inom. After that, nag-try din ako ng mga drugs, partying left and right. Siyempre, pag nagpa-party ka, go out with different women. Sa kabila nito, nanatiling pursigido si Angelo na makapagtapos ng pag-aaral. Ayoko magturo ng swimming forever. Pumili ako ng course na talagang hindi ma-related sa swimming. So, I chose yung computer science. And then came excited to do my first day at work. Hindi na swimming to. Malamig, nasa loob ng room, computer ko, kung ano yung pinag-aralan ko. But yet, parang empty pa rin na yung nakukuha ko significance na pag nagtuturo ako ng swimming. Na pag nakaka-conquer sila ng fear nila sa tubig, because of that feeling, I started comparing. Nagko-coach ako, ito yung income for these 2 hours na nagko-coach ako as compared dun sa 8 hours ko. Halos dikit. Iyon ang nagtulak kay Angelo para bumalik sa swimming. Taong 1993 sa edad na 24, siya ay nagwagi ng National Championships for Swimming at sa iba't ibang swim club. Natulungan din niya ang kanyang team na mag-champion. I was able to produce a lot of national swimmers and I became a national coach at a young age, at age 23. And because of that, na I was winning, I was achieving, hindi ko napansin na yumabang ako. Namamayagpag na si Angelo sa naturang propesyon, ngunit may nadaramang kakulangan sa buhay. Pilit niyang hinanap ito sa pagdalo sa iba't ibang spiritual groups, ngunit hindi pa rin natagpuan ni Angelo ang kanyang hinahanap hanggang sa siya'y isama ng kasintahan sa isang Christian Bible study. Came the time na na-meet ko na yung wife ko, ini-invite niya ako lagi na mag-Bible study. Join me Bible study. Pagkita ko, every time lumalabas sila sa Makati, ang saya-saya nila, ang dami nila. Tapos niyang ka-age ko pa. I-invite nila ako, parang napaka-welcoming nila. Nagpatuloy si Angelo sa pagdalo sa mga naturang Bible study kasama ang kasintahan. Binago ng salita ng Diyos ang kanyang puso na dati ay puno ng yabang at pagkamuhi sa Ama. Nagkaroon din siya ng paglago sa kanyang mga pananaw. Kaya makalipas ang 2 buwan, nagpropose si Angelo sa kanyang nobya at nagpakasal sila noong 2001. Bagamat kasal na, hindi pa rin nakaligtas si Angelo sa tukso ng pambababae. I fell into sin. Even though sabi ko sa mind ko, hindi mangyayari yan. When I get married, si Pepper and Pepper alone. Kinausap ako ng discipler ko, be open with me, how are you? Kinonfess ko na sa kanya. Stop that already. Stop ko. Pero sabi ng disciple ko, you have to tell your wife. I really didn't know the Lord. Alam ko lang na may Diyos. But yet, hindi ko siya kilala talaga. It was God really calling me to get to have a personal relationship with Him more. Ginamit yung wife ko to draw me closer to Him. Yung life na dati ko, I don't want that kind of a life anymore. Baka mag-creep in again. I wanna live a life according to what yung purpose ko, the reason why nagpabaptize na ako, para I will completely follow Him 100%, no turning back. Taong 2006, kinilala ng ama ni Angelo ang kanyang mga tagumpay sa larangan ng paglangoy. Pinatawad niya ang kanyang ama at patuloy na iginagalang ito. Taong 2011, muli nilang ni-renew ang kanilang sumpaan bilang mag-asawa.
Patuloy na namamayagpag ang kanilang negosyo kung saan nagtuturo sila ng libreng swimming lessons sa mga indigenous people. Taong 2019 naging aktibo si Angelo sa gawain ng kanilang simbahan bilang overseer habang ang kanyang asawa ay nasa fitness ministry. Nasa sports ministry naman ang kanilang mga anak. If you know God, you know what to do. Which led me to also have my life verse, yung nagpa-turn around talaga ng buhay ko. Romans 8:28. For God causes all things to work for the good. Solving problems with God became much easier. You know, receiving Jesus is the first step, but then we have to take the next and the next, because that's not going to protect us. You know, that alone is not going to protect us from falling into sin. And, you know, Angelo took the next step. I mean, he decided to make a public declaration that he's going to be a follower of Jesus when he had himself baptized. And that in itself shows his conviction. I'm really serious this time. I'm really going to follow Christ. You are absolutely right, Camila, because when we receive Jesus, we get translated from the kingdom of darkness to the kingdom of light, but that doesn't stop the enemy from trying to make us fall and fail to discredit us, you know, our testimony. Yan kasi ang goal niya eh. So if you're watching right now and perhaps you see yourself in the life of Angelo, na you're a Christian and you keep on falling, or you easily give in to temptations, or perhaps you're watching right now and you're saying, I want that kind of life. My life has had no direction whatsoever. Gusto ko magkaroon ng direksyon. Well, my friend, all it takes is a simple prayer. Releasing our lives and putting it in the hands of Jesus Christ. And He wants to have an intimate relationship with you if you're willing to open your heart to Him. Pray this prayer with us. Let it be the prayer that comes from your heart. Just say, Heavenly Father, I admit that I am a sinner, and I've tried so many times, but I have failed. I keep committing the same sins over and over again. But I believe, oh God, that you sent your one and only Son, Jesus, here on earth with a mission to fulfill, and that is to go to the cross and give His very life to purchase us back, to forgive our sins, to bring us the greatest gift that you can ever offer, the gift of eternal life. So right now, Lord, I humble myself and I ask for your forgiveness. And I open my heart's door and invite you, Jesus, into my life to be my Lord, to be my Savior. Thank you, Jesus, for your willingness to die in my place. Thank you, Jesus, that through your death, my sins are washed and my shame and guilt are removed. Lord, from this day forward, I give you my life. I want to journey with you. I thank you and praise you for this brand new life, this new beginning. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. We have a God who we can depend on, especially during moments of despair and hopelessness. His light illuminates over our dark situation that brings peace and hope. Let's come to Him in prayer by calling the 24/7 Prayer Center. And our trained prayer counselors are ready to pray with you and give you sound counsel from the Word of God. The number is on your screen. Kung ikaw ay nanonood ng programang ito mula sa ibang bansa, maaari kang makipag-ugnayan sa mga trained prayer counselors sa pamamagitan ng Facebook Messenger. Gamitin lamang ang keywords sa 700 Club Asia. Follow us on our social media accounts on Facebook, Instagram, and X, formerly Twitter. The keywords is the 700 Club Asia. There are also videos found in the Facebook page of the 700 Club Asia that can help you grow in your faith and understanding of God's will for your life.
The lessons that you will learn from the content are inspired by the Word of God. Share them with your friends and loved ones so that they too will experience God's guidance and direction. Maaari mong balikan ang mga episodes ng The 700 Club Asia sa YouTube channel nito. Meron ding mga life-changing devotionals na inyong mababasa sa cbnasia.org na pwedeng maging gabay sa inyong prayer time at pag-aaral ng Biblia. Pwede mo ring gamitin ang Tanglaw app. Download it for free from Google Play Store, iOS, Spotify, and Apple Podcast. Pagpasok pa lang ng months, ramdam na ang diwa ng Kapaskuhan sa Pilipinas. Mula sa mga makukulay na parol, iba't ibang tinig ng awitin mula sa mga nangangaroling hanggang sa pagtanggap ng aginaldo. Kaya naman, tanyag tayo bilang may pinakamahabang selebrasyon ng Pasko sa buong mundo. Ngunit, saan nga ba nagmula ang tradisyong ito? Yung star na sinundan ng mga wise men that pointed them to the whereabouts of Jesus. So obviously, yun yung sinasalamin ng parol. Hindi lang sa Pilipinas may parol. Sa Sri Lanka, meron ding usong parol. So marami rin sila kasing Christian traditions doon. So nakikita natin na may commonality. It must have come from Scripture, specifically from the Gospel. Jingle bells, samay bakay at marami pang iba. Senyales na talagang Pasko na. Dahil ito ang mga awiting madalas nating naririnig mula sa mga nangangaroling. Pero bakit nga ba tuwing Pasko lamang sila nangangaroling? May matanda tayong tradisyon ng pagpunta sa bahay-bahay para umawit. Yun yung pangangaluluwa. Pagka araw ng mga patay o araw ng mga kaluluwa. Ngayon, tinweak lang yan, naging pang-Pasko, caroling. Kasi palagay ko ang kinukopya dyan yung mga anghel na nagbabaan sa langit in-announce nila yung peace on earth. Nung dumating si Jesus, may mga kumakanta, pumupunta sila sa bahay-bahay just to bring cheer. But they don't expect na papakainin sila and they don't expect financial gifts. So, pag tinanggal natin yon, yung walang expectation, talaga lang to share love and goodwill, mas lumalapit tayo sa original essence of the singing of the angels when they went down from heaven to announce peace on earth. So, peace ang message ng caroling. Dapat nga ba tayo magbigay ng aginaldo? O likas lang talagang mapagbigay ang mga Pilipino? Yung aginaldo, siyempre, back to the wise men na nagdala kay Jesus ng mga regalo. Yung kasing aginaldo, it's another word for regalo. Yun yung old word. It's actually Spanish na inadopt ng maraming lowland Filipinos into the Filipino language, aginaldo. So, dahil nagdala yung mga wise men, so umuso yung pagdadala ng regalo. Pero let me be emphatic, hindi pinauso ng wise men ang panghihingi ng regalo. Dapat kusa ka nagbibigay. Although that is not bad, pero hindi yan yung essence ng pag-aginaldo. So I think maganda yung mga tradisyon kasi una, nandun yung mensahe tungkol kay Jesus. Isa lang talaga ang regalo ng Pasko, si Jesus. Jesusness. The love of the Father expressed in love through Jesus. Ikinorek ng Ama yung misconception ng mga tao tungkol sa Kanya na laging gusto magparusa, laging may hinihingi, laging nagagalit. Ipinakita ng Ama yung Kanyang tunay na puso. That's why Jesus is the personification of the invisible God. And all Jesus showed us was love, acceptance, grace. So yun ang tunay na essence ng Pasko at yun ang tunay na regalo ng Pasko. Ako si Yahweh na inyong Diyos at siyang nagpapalakas sa inyo. Mahina ka man at maliit, huwag kang matakot. Ako ang Diyos ng Israel ang magliligtas sa iyo. Salamat Yahweh at iniligtas mo ang Israel sa pagkaalipin sa Ehipto, sa Nazi Holocaust ni Hitler, sa 1948 War, Six-Day War ng 1967 at Yom Kippur War ng 1973. Save Israel again, O Lord, dahil hindi ka nagbabago. You are the God that stands with Israel yesterday, today, and forever. Amen. I thought I had a perfect family set up. Little did I know, kami pala ay third family. Bagamat tanggap ni Eileen ang kanilang sitwasyon, may malaking puwang pa rin sa puso niya dahil bihira niyang makasama ang mga magulang na nooy nagtatrabaho sa Japan. Kaya naman lumaki silang magkakapatid sa piling ng kamag-anak. Doon ay madalas na napupuna ang kanyang itsura at nakukumpara sa kanyang mga pinsan.
Kung bata pa lang ako, nagkaroon ako ng feeling of insecurity na kapag mataba ka, hindi ka talaga accepted. I felt rejected and abandoned. Talagang nag-strive ako na mag-excel sa school para tanggap ako ng mga tao. Naging consistent honor student si Eileen hanggang sa pagtuntong niya sa high school. Subalit, tila na iba ang landas niya matapos makilala ang taong nagpatibok sa kanyang puso. At kahit 10 taon ang agwat ng kanyang kasintahan, binigay niya pa rin ng buo ang kanyang sarili sa ngalan ng pag-ibig. I came to a point that I got addicted to sex. I felt so ashamed. But at the back of my heart, I was saying na okay na din yun. At least hindi siya mawawala. Ito na nga lang yung first time na nagkagusto sa akin eh. Itataboy ko pa ba siya? Subalit ang tinatamasa niyang kasiyahan ay bigla na lang natuldukan nang malaman niyang nagkaroon muli ng ibang pamilya ang kanyang ama. Sobrang na-heartbroken ako kasi yung tatay ko yung nagtuturo sa akin about the Lord. So I thought na kapag religious yung isang tao, maayos yung character. Tapos biglang may iba kang pamilya. Mahal ko yung daddy ko pero hindi ko matanggap. Para pagtakpan ng sakit, itinuon niya ang sarili sa barkada at bisyo. Nakipaghiwalay din siya sa kanyang kasintahan at naglabas-pasok sa iba't ibang relasyon. Pagdating niya sa kolehiyo, muling na in love si Eileen sa kanyang kabarkada. Pero di nagtagal, naging sawi ulit siya sa pag-ibig. Sabi niya sa akin, Len, I'm sorry kasi hindi kita kayang mahalin. Sobrang gumuho yung mundo ko. I felt ugly. I felt rejected again. Para mapasa kanya ang lalaking pinapangarap, pinasok na rin niya ang mundo ng kulam. Para mas umepekto yung kulam, I renounced my faith. Desperado na ako na parang, Lord, di mo naman ako tinulungan Nagpe-pray ako sa'yo. Maayos na pamilya, mahalin ako ng mga taong mahal ko. Di mo naman sinagot So naisip ko, sa demonyo na lang ako mananalangin. I worship the devil. Sa paglipas ng taon, takot ang naghari sa puso ni Eileen, lalo na sa tuwing siya ay binabangungot, kung saan nakikita niya ang isang masamang espiritu. Sa panaginip po, sinabi niya sa akin na, alam mo kasi, Eileen, sa akin ka na rin naman mapupunta So paggising ko, umiyak ako, and then I talked to God. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin, hindi na ako okay. Tulungan mo ko kasi gusto ko na maging okay. Pasko ng taong 2011, dumalo si Eileen sa party ng kanyang kaibigan. Doon nakausap niya ang isang tao na walang bukang bibig kundi si Kristo. Kalaunay niyaya siya nitong dumalo sa isang Christian service. Sabi niya sa akin, alam mo, wala namang malaki at maliit na kasalanan. Kahit ano pa yung nagawa mo, kaya kong patawarin ni Lord. Yun na pala yung appointed time para sagutin yung panalangin ko. Sa pagdalo niya sa simbahan, dito niya personal na nakatagpo ang Diyos. Kinukwento ng pastor, para daw tayong donut na may butas sa gitna. We are trying to fill that hole with so many things. Pero kahit anong gawin natin, is not gonna be enough kasi yung butas daw na yon, only God can fill. Doon ko naintindihan na ang pagmamahal ng Diyos yung kailangan ko. With all sincerity in my heart, humingi talaga ako ng tawad sa Diyos and I surrendered my life to Him as Him being my Lord and my Savior. Ang tagpong yun ang naging simula sa pagbabago ni Eileen. Unti-unti siyang lumago sa kanyang pananampalataya sa Panginoon sa tulong ng kanyang discipleship group. Isa-isa na rin niyang natalikuran ang mga maling gawain. At para tuluyang makamtan ni Eileen ang kalayaan, sumailalim siya sa deliverance at inner healing sessions sa loob ng 4 na buwan. I was being delivered from the python spirit, witchcraft spirit, spirit of divination, and so many more. God showed me a vision. Meron akong nakita na bata sa harapan ko. Na-realize ko na yung bata na nasa harapan ko ay ako. Pinarealize sa akin ng Panginoon na nasasaktan ka lang, may mga naging sugat ka lang, pero pinapagaling kita. At alam mo, maganda ka because you're my daughter. Bagamat hindi na nagkabalikan ang kanyang mga magulang sa grasya at tulong ng Diyos, buong puso niya ring napatawad ang kanyang ama at mga taong nakasakit sa kanya.
mas maayos yung relationship namin ng daddy ko. Mas mahal ko sila ngayon kasi mas naiintindihan ko na kung ako nga minahal at pinatawad ako ng Diyos dapat ako din sa kanila. Oh my gosh, I love acting talaga. Ngayon, isa siyang content creator ng mga Good Vibes videos kung saan masaya niyang ibinabahagi ang salita ng Diyos gamit ang social media. Isa rin siyang full-time worker sa Puso Movement na may layuning abutin ang millennials at mga kabataan. When you trust God, the pen of your story, eventually, He will allow you to tell the world a beautiful testimony. That's it. Christ is truly enough, and in her brokenness, the Lord found her. But the good thing is that, you know, Camila, she allowed the Lord to do a work inside of her heart. Yes. Pero tama yung sinabi niya, no, mahal kong papa ko, pero hindi ko matanggap yung lifestyle niya or yung ginawa niya. No? We can love a person genuinely and yet disagree with his or her lifestyle na kung hindi kalugod-lugod sa Diyos, no? Yes, that's right. But you know, what I also saw, no, I appreciate kay Ellen, no, she was able to really pinpoint that she was putting her worth on what other people were saying. Right, diba? That can really make you depressed, lalo na sabihin ka na, you know, hindi kita kayang mahalin, diba? I mean, but if you realize your worth, how much Jesus loves you, He died for you. Ganyan ka ka-special, ganyan ka ka-importante, ganyan kita kamahal. You know, that's Jesus saying that to you. And for you to put your worth on what one person will say, other people will say, that will not give you joy or peace. You need to anchor your worth on what God says. Amen. And perhaps so many now are needing prayers, Camila. So many are needing, baka ang self-worth nila andyan na, down in the gutters. And would you pray for them? Yes. If you're watching right now, you know, we would love to pray for you. There are people who are watching right now and you are so depressed. There are people who are watching right now who have been abused as a child and you felt that, you know, baliwala na yung purity ko, you know, what am I preserving myself for? That is the lie coming from the enemy. God can make you whole again. God can make you spotlessly clean in the name of Jesus. His blood cleanses you. You need to receive that. So in the name of Jesus, God is renewing your mind. Accept that truth from Him. You are special. You are pure in God's sight when you receive Him, when you dedicate your life to Him. So in the name of Jesus, you are being set free from that bondage of you keep falling into the sin of sexual immorality. So in the name of Jesus, He is breaking that right now, and you are being set free. There are people who are watching right now, and some of you have been getting addicted to pornography. The Lord wants to set you free. So in the name of Jesus, He is convicting your heart right now. There, that voice that yung kalabit na yan, galing yan sa Panginoon. Do not ignore that voice, but surrender that addiction to the Lord. He wants you to have a fulfilled life, a successful life. So surrender that to the Lord, and He is breaking your chains from that pornography in the name of Jesus. There are people who are watching right now, meron silang problems sa kanilang marriage, may cold war kayo na mag-asawa. The Lord, He desires you to have a foretaste of heaven in your marriage. That's God's will for you. So right now, receive that healing in your marriage, but you got to do your part. The Lord is convicting you to humble yourself, first to forgive your spouse, and also ask for forgiveness for the times that you disrespected your spouse, for the times you did not submit to your spouse, for the times you refused to cheer your spouse on. The Lord is convicting your heart. Give into that, and the Lord, He will heal your marriage right now. In the name of Jesus, receive that healing. Yes, Camila, actually, two
of the word you gave, I confirm, no, the people that are just hooked on pornography have been delivered. And there's also a couple na merong issue of infidelity, no? She mentioned that also. Once you release forgiveness towards your spouse, the healing power has begun in that marriage. So continue on that path. When forgiveness is in the picture, then there's so much future ahead of you. Receive that word of encouragement. Be healed even now in the name of Jesus. Amen and amen. Nagnalangin si Peter Kairos at ako'y sumunod. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho. Lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text Answered Prayer and share your story with us. Send it to 0998-590-0620. Ang buhay ko, ako ay vendors. Nagtitinda ako ng prutas. Mahirap ng saklay lang kasi ang kinakatakot ko lang, kapag umakyat ako ng building, dumulas yan. Laglag ka talaga yan. Tingnan mo yung sugat ko dito. 4 ang tahi nito eh. Through Operation Blessings Bridge of Hope program, we are able to help people like Arnel. He was given prosthetics, he was given fruits for his fruit stand, and an e-bike so he can start his life. And for him to have a hope and a future. Andiyan na yung matagal kong pangarap sa buhay ko eh. Dumating na eh. Nagkatutunan yung mga pagpipray ko kay Lord. Andiyan naman ang Panginoon, yung ang magbibigay sa atin ng magpupuno ng mga kinabukasan natin. By giving to CBN Asia, we are able to reach more people who need help like Arnel. So please continue to donate. Thank you. Being rich is beyond money and material wealth. To be rich is to be able to give freely and unconditionally. Get the keys to real fulfillment through the power of giving in an exclusive audio teaching by Peter Kairos. Real joy for any amount you choose to donate. You are giving because your heart is blessed, so you can always trust God to meet all your needs. Be a CBN Asia partner today. Everything we achieve in this world only become meaningful when we make Jesus Christ our Savior and Lord. For He alone can satisfy the desires of our hearts. Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao sapagkat siya mismo ang nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa isang tao'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. Itinakda niya sa simula't simula pa ang kani-kanilang panahon at hangganan. Ginawa niya yun upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang paghahanap, siya ay matagpuan nila. Ang totoo, hindi naman siya talagang malayo sa bawat isa sa atin sapagkat nakasalalay sa Kanya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Laging isa puso na tayo ay ligtas at payapa dahil ang Panginoong Jesus ang ating sandigan. Pagpalain kayo ng Diyos. God bless you. Bye-bye! Ngayong Biyernes, 3 milyong pisong utang. Nanganganib ang sanggol sa sinapupunan. Nangaliwa pa ang asawa. Yun na yung gusto kong sumuko na sa buhay ko na gusto ko na magpakamatay nun. Paano mababaliktad ang kapalaran ni Jeline? Anong nadiskubre ni Jose tungkol sa amang hindi niya gusto? Regalo ng Pasko, ngayong Biyernes, alas 12 ng gabi sa GMA.